Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Mga rallyista na ng bato sa Civil Disturbance Management Team sa Kidapawan City, sinampahan na ng reklamo ng Philippine National Police. Karagdagang pondo para tugunan ang epekto ng El Nino phenomenon sa agrikultura sa bansa, hindi pa rin naibibigay ng Department of Budget and Management. Mas malawak na defense cooperation ng Pilipinas layong panatilihin ang seguridad sa Southeast Asian region. Pagbibigay ng libreng bakuna kontra dengue sa mahigit 1 milyong grade 4 students sa mga pampublikong paaralan, inumpisahan na ng Department of Health. Mga airline company walang pananagutan sa mga pasaherong nakansela ang flight dahil sa nangyaring brownout sa NAIA, ayon sa Civil Aeronautics Board. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-4 sa buwan ng Abril taong 2016. Tayo po ay sabay na papanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang biktima ng banggaan ng motorsiklo at tricycle sa San Simon, Pampanga. Ito ang balita ni Brian Lacanlale. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang biktima ng banggaan ng motorsiklo at tricycle sa San Jose Bridge, San Simon, Pampanga, Sabado ng gabi. Nasa loob na ng isang sasakyan ang biktima na si Angelo Dehito, driver ng motorsiklo ng datnan ng grupo. Nilapatan ng News and Rescue Team ng paunang Lunas ang tinamong malaking sugat sa kaliwang paa ng biktima, maging ang idinadaing na pananakit ng kamay at ang namamaga at di maigalaw na kaliwang binti. Matapos bigyan ng paunang Lunas ang biktima ay dinala na ito sa Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital sa San Fernando City. Samantala, nagtamo naman ng maliit na sugat sa bibig ang driver ng tricycle na nakabanggaan ni Dehito na tumanggi ng magpadala sa hospital. Ayon sa mga nakakita sa aksidente, nasa northbound lane ng tulay ang biktima sakay ng motorsiklo, samantalang nasa kabilang direksyon naman ng tulay ang tricycle na minamaneho ni Nathaniel Torres. May iniwasan umano si Dehito kaya napunta sa kabilang linya ng tulay na naging dahilan ng banggaan. Brian Lacanlale, UNTV News Worldwide. Bagong balita! Hindi pa rin na i-release ng Department of Budget and Management o DBM sa Department of Agriculture o DA ang karagdagang pondo para matugunan ang epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa bansa. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Ray Pelayo. Ray, magkano to? Magandang gabi ito na Reggie sa ating mga kasambahay. Umaabot ng mahigit sa 2 bilyong piso yung hinihingi sana na karagdagang budget for El Nino intervention ng Department of Agriculture sa DBM. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito naibibigay ng DBM. At sana ayon sa DA, mas maliit yung naging epekto ng El Nino phenomenon kung naibigay itong kanilang hinihiling na mahigit sa 2 bilyong piso para nga sa intervention. Una dito, Attorney Reggie, ay nabigyan na ng ang DA ng mahigit sa 3.6 billion pesos na para sa intervention sa El Nino. Mahigit na 3.6 billion na.
Kaya lang kulang pa yon ayon sa DA. Kaya nag-request sila ng additional na pera para nang sa ganun ma-sustain nila yung kanilang programa na yun namang unang pondo nila ginamit sa cloud seeding, sa irrigation at sa pamimigay ng binhi. Ito yung intervention na ginagawa ng Department of Agriculture. Pero may sagot na dyan ng DBM, Atty. Reggie, sinasabi nila na gamitin na lang yung ibang pondo, pwedeng pagkunan ng pondo ng DA, like yung Quick Response Fund, pwedeng gamitin yan para naman dun sa mga lugar, lalo na nakadeclare yung state of calamity. Pero ginawa ito ng DA, Atty. Reggie, kaya lang sabi nga ng DA, kulang itong pondo na ito para magawa nila yung kanilang programa. Pakinggan natin ang Undersecretary ng Department of Agriculture, si Undersecretary Emerson Palad. I'm sure po malaki po nagawa natin na kung nabigyan po tayo kaagad ng budget. Kaya Atty. Reggie, ang isa din sa sinasabi ng Department of Agriculture, kaugnay dito naman sa nangyayari dyan sa Kidapawan, North Cotabato, sinasabi nila na tiyak nila na nagawa nila yung kanilang dapat gawing intervention dyan, kaugnay dito sa nangyayaring epekto ng El Nino phenomenon. At ang katunayan niya, si Secretary Alcala ay pumupunta dyan, madalas na pupunta dyan para mag-abot ng pwedeng itulong. Ang hindi lang nila maibibigay sa ngayon kung yung pagbibigay talaga ng bigas. Dahil ang Department of Agriculture, ang mandate niya is to support, magbigay ng assistance sa mga farmers para sa produksyon ng pagkain. Pero yung pagbibigay ng mismong bigas or pagkain, may ibang agency naman na po pwedeng gumawa na sinasabi ni Secretary Proceso Alcala. Ito yung isa pang soundbite ni Yusek Emerson Palad ng Department of Agriculture. Yung po pagbibigay ng pagkain, I'm sorry but hindi po yata kasama dun sa aming mandato ngayon. No? Ray, kailan ba hiningi ng Department of Agriculture sa DBM itong additional funds na to? Kasi meron ng 3.6 na nauna, di ba? Yes. Siyempre, nung along the way na nakita nilang nauubos na yung 3.6 na yon, humingi na ba sila kagad bago pa maubos yung 3.6 or hinintay nilang maubos tapos dun pa lang sila humingi? Atty. Reggie, nakikita nila mauubos na. So, by January, ang pagkakaalam natin, by January ay nag-propose sila sa DBM na kailangan nila ng additional na pondo. Pero may sagot nga ang DBM na sinasabi nila na hindi, gamitin nyo na lang muna yung inyong Quick Response Fund para lalo na sa mga lugar na nakadeklara ng state of calamity. So, El Nino Intervention Program na ito ay nakapaloob sa appropriations, sa General Appropriations Act under the Department of Agriculture na pondo, di ba? Yes, 3.6. Oo, tapos naubos na nila ito. Ngayon, saan ba pinopropose ng Department of Agriculture na kuhanin yung additional na 2.11 billion na yon mula sa parang sa funds ng gobyerno? Sa pagkakaalam natin, Atty. Reg, po pwedeng yan ay suggestion nila kunin sa savings. Okay. Pero yun nga ang reply ng DBM na gamitin na lang yung quick response. Dahil available naman yan, yung sinasabi nila. Kailan nakuha ng DA yung response na yun ng DBM? Well, ang sinasabi ni Yusek Palad kanina, recently lang nila last month lang nila nakuha. Pero yung mismong statement ng DBM, kanila lang din natin nakuha from our reporter from Nel Maribojoc. Last na, hindi ba sila nag-uusap, ang DBM at DA? Palagi ko nag-uusap, Atty. Reg, dahil meron naman silang formal na usapan dyan. At kanina, Atty. Reg, dapat si Secretary Alcala ang harap sa amin, pero pinatawag daw siya sa Malacanang. Maraming salamat, Ray Pelayo, para sa ulat na yan. Nadagdagan pa ang naitalang bilang ng mga biktima sa pagbuwag ng barikada ng mga magsasaka sa Kidapawan City. Ito ang balita ni Joey Domingo. Kinilala na ang mga naitalang patay sa pagbuwag sa barikada ng mga magsasaka sa Kidapawan City, Cotabato Province noong nakaraang Biyernes. Ito ay sina Rotelio De Elto, Victor Lumandag at Enrico Pabrica, habang mahigit 100 naman ang sugatan. Mayroon ding hindi patiyak na bilang ng mga hindi pa nakikita sa hanay ng mga magsasaka, kasama ang 9 na menor de edad. El Nino ang itinuturong dahilan ng kakulangan ng ani ng palay ng mga magsasaka. Ayon sa provincial agriculturist na si Eliseo Mangliwan sa North Cotabato ay may mahigit 27,000 ektarya ng lupang sakahan ang may water shortage at pamemeste ng daga dahil sa El Nino. At kung susumahin ay aabot sa mahigit 200 milyong halaga ng produktong pang-agrikultura ang napinsala. Isinailalim sa state of calamity ang probinsya, ngunit wala umanong natatanggap na ayuda ang mga magsasaka mula sa pamahalaan ng probinsya.
Sa kasalukuyan ay hinihintay pa ng UNTV News ang panig ni Cotabato Province Governor Emilu Lala Talino Mendoza sa issue. Actually, I am supposed to be the spokesperson of North Cotabato. Yes. But I am given instruction not to give any information except the provincial director and the governor. Ayon sa isang magsasakang ayaw magpakilala, nahikayat lamang silang umalis sa kanilang komunidad sa bukid at pumunta sa Kidapawan nang pangakuan silang may bigas doon, ngunit wala raw silang alam tungkol sa pagdaraos ng 1 kilos protesta. Ingon po ako, nabulang yun siya. Kuyog na kayo na daw bugas ito sa Kidapawan, pansi kagawad. Inilahad naman ni Bay Ali Indayla ang mga nakita niyang pangyayari bago binuwag ang barikada ng mga magsasaka. Sabi po ni Colonel Tago sa akin, wala nang negosasyon kasi matigas ang ulo niyo, ayaw niyo umalis dyan. Pagbilang niya ng 5, sinabihan niya ng kanyang mga tauhan na clear the way. At pumabante na po yung mga kapulisan. Gumihit yung mga magsasaka, nakipagtulakan. Pero ginamitan ng batuta, ginamitan na ng bumbero. Binatikos naman ni Congressman Nery Colmenares ang hindi pagbibigay ng bigas sa mga magsasaka. Nasa probinsya si Colmenares kasama ang action star na si Robin Padilla upang dinggin ang panig ng mga nagpoprotestang magsasaka. Nakapagtataka na hanggang ngayon marami pa rin na may mga na-detain pa, may search warrant pa, pero yung bigas wala. Nahaharap ngayon sa mga kaso ang mga militante, maging ang mga miyembro ng pulisya dahil sa insidente, habang nananatiling naghuhumiyaw sa gutom ang mga magsasaka. Mula dito sa Davao City kasama ang Davao News Team, Joey Domingo, UNTV News, Worldwide. Samantala, nagsampa na ng reklamo ang Philippine National Police o PNP laban sa mga relihistang nambato at nanakit sa kanilang mga tauhan sa protesta sa Kidapawan City. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pinangunahan ni Senior Superintendent Alex Tagum ng Cotabato Police ang pagsasampa ng reklamo laban sa naarestong 43 protesters sa isinagawang clearing operation sa Kidapawan Highway noong Biyernes. Kabilang sa kakaharapin ng mga magsasaka mula sa bayan ng Arakan, Antipas, President Rojas at Magpet ay ang economic sabotage, harassment, obstruction of traffic at illegal assembly. Ayon kay PNP Chief, Police Director General Ricardo Marquez, kitang-kita naman sa video kung paano batuhin at bugbugin ang mga pulis na nais lamang palawagin ang kalsada na sinaraduhan na ng mga rallyista. Because yung isang pulis namin unconscious pa hanggang ngayon. Yung isang pulis namin may tama ng bala sa lulod. Nagpunta mga pulis doon in consonance with the order of the Local Crisis Management Committee because of the complaints of so many people already. Sa kabuuan, 79 na pulis ang sugatan na ang isa ay unconscious. Sinabi pa ni General Marquez na nagsasagawa na rin sila ng mas malalim na investigasyon lalo na't may natagpo ang basyo ng 45 kalibreng baril sa tabi ng namatay na militante at positibo din ito sa paraffin test. Positive sa paraffin test yung namatay na protesta, sa katabi niya merong cartridge shell ng caliber 45 pistol, hindi standard issue ng pulis. May slug doon sa kinalalagyan ng mga pulis ko. High finance ito, transporting people from other provinces, dinala doon. Sila sinong key leaders na nagsabi, these are things that should be subjected to the investigation. Who told the people may mamimigay ng bigas? That is the very reason why marami ang sumamang iba, no? Kaya't panawagan ni DILG Secretary Mel Sinen Sarmiento sa Commission on Human Rights na maging patas sa isinasagawang investigasyon at tingnan din ang karapatan ng mga pulis. Dagdag ng kalihim, sa 2 militanteng namatay, isa rito ay dahil sa heat stroke at ang isa ay dahil naman sa head injury na posibleng nabato, subalit hindi dahil sa tama ng bala ng baril. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Sa iba pang balita, inumpisahan na ngayong araw na Department of Health ang libreng bakuna kontra dengue sa mga grade 4 students sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ito ang balita ni Joannan.
Isinagawa sa Parang Marikina Elementary School ang official launch ng kauna-unahang school-based dengue immunization program ng Department of Health. Target ng programa na mabakunahan ang mahigit 1 milyong mga estudyante sa grade 4 sa mga pampublikong paaralan. Kabilang sa mga mabibigyan ng libreng bakuna kontra dengue ang mga mag-aaral mula sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon Region. Ang unang shot ng bakuna ay ibibigay sa mga bata simula ngayong Abril hanggang sa Hunyo, habang ang ikalawang shot naman ay nakatakda sa Oktubre hanggang sa Desyembre at ang huling pagbabakuna ay sa April hanggang June 2017. Giit ng DOH, importante na makumpleto ang 3 beses na bakuna upang masiguro ang immunization sa mga bata. Sa pag-aaral ng mga eksperto, kapag nakumpleto ang anti-dengue vaccine, tatagal ang immunity ng isang tao sa loob ng halos 5 taon. It will be measured as the years come. And in the case of vaccination, a child that is protected, pag kinagat siya ng lamok, ibig sabihin hindi siya nahawa, you actually eliminate one source of infection. There is an effect in terms of cutting transmission. Sa talumpati ni Health Secretary Janet Garin kanina, muli nitong ipinaliwanag at ipinaunawa na epektibo at ligtas gamitin ang bakuna, kaya't walang dapat na ipag-alala ang mga magulang at sa halip ay mas makabubuti na samantalahin ang pagpapabakuna. Sa datos ng Department of Health, sa kasalukuyan ay nasa mahigit 17,000 mga estudyante na sa grade 4 ang nabigyan ng anti-dengue vaccine, kung saan 27 lamang sa mga ito ang nakaranas ng mild side effect gaya ng pananakit ng ulo at lagnat, na ayon sa mga eksperto ay normal lamang na maramdaman ng mga batang binakunahan. Sa kabila ng mga kontrobersiya sa kalidad ng dengue vaccine at sa maaaring maging epekto nito sa mga bata, marami pa ring mga magulang ang pinabakunahan ang kanilang mga anak. Kumbaga sa kapakanan din ng anak ko yun na mabakunahan siya para makaiwas sa sakit. Libre na po siya para sa kalusugan na po talaga nila yan. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Naghahanda na ang mga kandidato sa pagka-vice-presidente sa kauna-unahang debate nila sa darating na linggo, Abril 10. Ito ang balita ni Brian De Paz. Sa University of Santo Tomas o UST, isasagawa ang kauna-unahang vice presidential debates. Sa nasabing debate, maririnig ang mga plataforma ni Senator Chis Escudero, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Alan Peter Cayetano, Antonio Trillanes IV, Gregorio Honasan II at Congresswoman Leni Robredo. Ayon kay Senador Cayetano, inaayos na ng COMELEC ang ruling sa kanilang pagdedebate sa linggo. Ang preparation mo naman sa debate is more of how to say your platform in shorter period of time. Pero kung sa debate, doon ka palang magre-review, hindi ka handang tumakbo. Sinabi naman ni Senator Marcos, sakaling maging mainit ang debate, ay nakahanda siya. Kailangan paghanda mo lahat eh. Hindi mo talaga masasabi na kung ano yung itatanong. Madalas sa ganyan, kahit naman sa yung pangkaraniwan na interview, mayroong mga lumalabas na tanong na hindi mo na-anticipate. Hopefully sa pag-debate ay ma-anticipate namin lahat ng tanong. Kung nakahanda na sina Senator Cayetano at Marcos, ay handa na rin si Trillanes na umaasang magiging basihan ng mga botante ang kanilang pagdedebate. Samantala, ang ilang presidential candidates ay patuloy ang pagtungo sa iba't ibang lugar sa bansa upang mangampanya. Sa Lubao, Santa Rita, San Fernando, Northville Resettlement Area sa Santo Tomas at San Vicente Resettlement Area sa Apalit, Pampanga, kumampanya si Vice President Jejo Marbinay. Sa Valenzuela City naman nagsagawa ng Thanksgiving Rally si Senador Grace Poe. Sa Dumaguete City naman ang kampanya si Davao City Mayor Rodrigo Duterte, habang sa Surigao del Sur at Agusan del Sur nagtungo si dating DILG Secretary Mar Rojas. Hindi naman ang kampanya ngayong araw si Senator Miriam Defensor Santiago. Brian De Paz, UNTV News Worldwide. Lumagda naman sa isang Memorandum of Understanding ang Commission on Elections o COMELEC at Commission on Human Rights o CHR kaugnay sa pagmomonitor ng human rights violations sa panahon ng halalan.
Sa pakikipagtulungan sa mga civil society organization, target ng CHR na mag-deploy ng 10,000 volunteers sa iba't ibang lugar sa bansa upang kumalap ng impormasyon. Ayon sa CHR at COMELEC, ilan sa human rights violations sa election period ang pagbabanta, pananakot, panggugulo at maging ang vote buying. Sa ngayon, ayon sa Human Rights Commission, bukod sa ARMM, Masbate at Abra na mga lugar na dati nang nakapagtala ng human rights violations sa panahon ng halalan, may mga reported cases na rin sa Laguna, Bulacan at Nueva Ecija. Sa April 8, maglalabas ng initial report ang CHR kaugnay sa kanilang monitoring. Yung violence po at threat and intimidation, ground po ng disqualification yan under Section 68 of the Omnibus Election Code. Madalas kasi po yung mga testigo ayaw na po mag-testify dahil tinatakot. Kaya po sa pamagitan nitong process, meron pong reports, may pagkalap na ng nagiging complainant. That way, baka sakali mas mag-prosper itong mga cases. Susunod sa ito ang balita. Mas malawak na defense cooperation ng Pilipinas layong panatilihin ang seguridad sa Southeast Asian region. Cedric Lee, naghain ng not guilty plea sa 2 kaso sa Sandigan Bayan. Oh, ano meron? Ganda yata ng ngiti mo, ha? Wala po, kuya. Wala. Ano yan, love letter? Kuya. Siya na ba? Opo. Kilatisin mo munang mabuti. Puso? At isip. Luma na? Opo, tay. Alam mo, kung pipili ka ng kapalit niyan, dapat yung mas matibay. Yung maaasahan mo, umulan man o umaraw. Pero di ba, tay, pare-pareho lang po yung mga sapatos? Hindi, anak. Pare-pareho man silang pangsapin ng paa, magkakaiba ng katangian ng mga yan. Kaya nga dapat, matuto kang pumili. Maraming may gustong pumasok sa Pag-asa. 30 lang naman yata kayo. Mga 31. At 30. Wala kang silbi! Nagkulang man kami sa'yo. Minahal ka naman namin sa paraan na alam namin. Mali ang pamamaraan nyo! Oo nga pala. Ako, nanay mo lang ako. Ang labis na pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak ay nagdudulot minsan ng kabutihan, subalit posible ding magdulot ng kapahamakan. Parating sila, Nay. Pag dumating sila, sabihin nyo wala ako dito. Wala ako dito. Legally yours, Attorney G. Nagbabalik ang ito ang balita. Pinangunahan kaninang umaga ni Pangulong Benigno Aquino III ang turnover ng mga bagong fire truck ng Bureau of Fire Protection o BFP at patrol jeep naman ng Philippine National Police o PNP. Ito ang balita ni Nel Maribuho.
Sinaksihan ni Pangulong Benigno Aquino III ang pag-turnover ng mga bagong fire truck at patrol jeeps sa Philippine National Police sa Quezon Memorial Circle kaninang umaga. Sa kanyang talumpati, hindi niya naiwasang ikumpara ang dinatnang kalagayan ng mga bumbero at pulis noong siya ay maupo bilang presidente noong 2010. Muli rin niyang kinwestiyon ang nagdaang administrasyon sa halaga ng procurement ng mga fire truck noon. Kulang na nga ang fire trucks, karamihan pa sa mga tangan natin lumang-luma at kakarag-karag. Siyempre, dulot ito, palyadong serbisyo na higit na nailalapit sa peligro ang ating mga boss. Kaya naman anya, nagsumikap ang kanyang administrasyon na mabigyan ng maayos na pasilidad at gamit ang PNP at BFP upang maging mas epektibo ang pagganap sa kanilang trabaho. Ang gusto ko po din sa lahat ng ito, kita ang layo ng ating narating para sa BFP at PNP dito sa Daang Matuwid. Tapos na nga po yung panahong bahala kayo sa buhay nyo. Ngayon talaga binibigyan lakas na kayo ng gobyerno pa rin ang inyong mandato. Kabuuang 135 na mga bagong unit ng fire trucks ang ipinamahagi ng Pangulo sa mga lungsod at munisipalidad. Bukod pa ito sa second batch na naipamahagi na noong nakaraang taon at sa third batch na 155 units na fire engines na nai-turn over na rin noong February 19. Kabuang 469 units na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos, pinakamalaking na-procure ng Bureau of Fire Protection. Samantala, karagdagang 144 na bagong patrol jeeps ang itinurn over sa Philippine National Police. Bahagi ito ng 186 units na repeat order mula sa natipid sa pagbili ng 1,470 patrol jeeps sa ilalim ng Capability Enhancement Program Fund ng 2011 hanggang 2013. Magandang pagkakataon po ito dahil kasalukuyan po nating pinaiigting ang police presence and focus police operations ngayong election period. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Kabilang si United States of America Defense Secretary Ash Carter sa mga foreign observer sa Joint Balikatan Exercises 2016 na naglalayong mapanatili ang maritime security sa Southeast Asian region. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Formal nang binuksan ang ika-32 balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines ngayong araw. Bukod sa 5,000 US personnel at 3,500 tauhan ng Armed Forces of the Philippines, kasama rin ang 80 tauhan ng Australia Defense Force sa balikatan ngayong taon. May mga tropa rin ng militar na nagmula sa 8 bansa upang mag-obserba sa idinaraos na military exercises na kinabibilangan ng Japan, Australia, Brunei, Canada, Malaysia, New Zealand, South Korea, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Ayon sa US Exercise Director Lieutenant General John Tulan, mahalaga ang kooperasyon ng mga bansa upang mapanatili ang maritime security sa Southeast Asian region. Capacity building in Southeast Asia among the neighbors, the Philippine neighbors, is very, very important. And it's a primary goal of ours to bring them together as quickly and as soon as possible. Ilan sa highlight ng military exercise ay ang paggamit ng High Mobility Artillery Rocket System na sa unang pagkakataon ay magiging bahagi ng balikatan. Gayon din sa kauna-unahang pagkakataon, personal na mag-oobserba si US Defense Secretary Ash Carter sa ilang bahagi ng exercise. Ayon kay Lieutenant General Tulan, pagbibigay diin ito sa commitment ng Amerika sa Pilipinas sa usapin ng defense cooperation. And I believe that really his main purpose here is just to come and reaffirm the relationship we have with the Philippines is rock solid and we're side by side. Tatagal ang Balikatan 2016 ng 11 araw na matatapos sa April 15, 2016. Bagamat patuloy na iginigiit ng AFP na hindi nakatuon sa maritime dispute sa West Philippine Sea ang military exercise Balikatan, isa pa rin ang suliraning ito sa pinaghahandaan ng hukbong sandatahan sa pamamagitan ng mga pagsasanay. The BK exercise is designed not to address a particular concern but a whole lot in the spectrum of warfare. And our design this year is actually progressive. Like we are having an internal strife, then we try to move as the crisis worsens.
And we try to develop how we, the armed forces especially, would handle it. And if we cannot already handle it, how can we involve or invoke our alliance with, for example, with the United States? Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide. Inilatag na ng Philippine National Police o PNP ang ipatutupad na seguridad sa Bataan para sa paggunita sa Araw ng Kagitingan sa Abril 9. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng Philippine National Police katuwang ang Armed Forces of the Philippines para sa paggunita sa ika-74 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Tuwing Abril 9, ginugunita sa Mount Samat sa Pilar Bataan ang kagitingan ng mga Pilipino at Amerikano sundalo na nakipaglaban sa pwersa ng mga Hapon noong World War II. Sa petsa ring ito, inaalala ang Bataan Death March o ang pagmamarcha ng libu-libong sundalo na naging prisoners of war mula Bataan hanggang Pampanga. Ayon sa PNP, kabilang sa ipatutupad nilang security measure ang pagpapakalat ng mga tauhan sa paligid ng Bataan, lalo't inaasahan dadalo sa pagtitipon si Pangulong Aquino at iba pang diplomats. Between the Armed Forces of the Philippines and the PNP, and of course we have the marshals and the different force multipliers. Inaasahan rin dadalo sa komemorasyon ng daan-daang Filipino war veterans. Samantala, ang Department of Public Works and Highways naman ay abalan na rin sa paglilinis at pagpipintura sa mga pangunahing kalsada paakyat ng Mount Samat Shrine. Taon-taon tuwing sasapit ang Kagitingan, nagawa ko namin. Kasama ang Bataan News Team, Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Muling nagsaoli ng pera na nagkakahalaga ng 38.28 million pesos ang junket operator na si Kim Wong sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ngayong araw. Ayon sa abogado ni Wong na si Attorney Victor Fernandez, ang pera ay inabandona na ni Sua Hua Gao sa Eastern sa Midas Casino sa ilalim ng Hawaii Leisure Company. Si Gao ang isa sa dalawang Chinese businessman na isinasangkot sa pagpasok ng $81 million na laundered money mula sa Bangladesh. Ang turnover ay sinaksihan ni AMLAC Executive Director Julia Bakay Abad, Emmanuel Dook at Bangladesh Ambassador John Gomez. Sa ngayon ay isinasaayos pa ng AMLAC ang formal na pag-turnover ng mga na-recover na pera sa Bangladesh government. Iminumungkahi ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL na huwag pagsabayin ang national at local elections. Ito ang balita ni Victor Cosare. Sa kasalukuyang kalakaran ng halalan dito sa Pilipinas, sabay ang botohan sa national at local positions. Kaya naman humigit kumulang 30 kandidato ang iboboto ng isang botante na mangangailangan ng mahabang oras. Para sa Pre-Election Assessment Mission na binuo ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, panahon na para pag-aralan na paghiwalayin ang national and local elections. Ayon sa grupo, kapag sabay ang national at local elections, hindi na masyadong nabibigyang pansin ang mga isyu sa lokal dahil nakatutok ang mga botante sa mga national candidates. Makatutulong din ito upang mabawasan ang gastos ng mga national candidates sa kampanya kung hindi sabay ang halalan para sa local positions. Normally, one reason why elections are very expensive, so many are unopposed like you said, because those running for, let us say, the Senate, the local candidates will go, I'll carry you. You give me some campaign money. Subalit aminado ang NAMFREL na hindi basta-basta maipatutupad ito dahil kailangan na amyendahan ang konstitusyon. Ngunit para sa grupo, maaari nang simulan ang isang national dialogue para dito. Una nang sinabi ng COMELEC na isa sa nais nilang pag-aralan pagkatapos ng 2016 polls ay kung dapat bang hindi synchronized ang national at local elections upang hindi maging mahaba ang voting period. Bukod sa desynchronization ng national at local elections, iminumungkahi din ng NAMFREL ang pagsasagawa ng runoff elections o ang pagdaraos ng isa pang botohan pagkatapos ng halalan para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo kung sakaling dikit ang resulta ng dalawang kandidato. Then you know that the winner has really the mandate of the majority.
Samantala, hinggil sa nalalapit na halalan, isa sa aspetong pinatututukan ng NAMFREL ay ang transmission ng resulta ng botohan sa presinto. Noong 2010 elections, 9% sa mga presinto ang hindi nakapag-transmit habang 23% naman noong 2013 polls. I wish they will do a dry run in specifically critical areas like the arm. Pinuri naman ng NAMFREL ang hakbang ng COMELEC na magkaroon ng isang website kung saan ilalathala ang election results ng mga presinto upang magkaroon ng paghahambing o comparison. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Pinagpapaliwanag ng Directorate for Police Community Relations o DPCR ang 4 na general na nakita sa isang hotel sa Quezon City kung saan nagpulong ang mga supporter ni Presidential Bet Marojas. Ayon kay PNP-PIO Chief Superintendent Wilben Mayor, binigyan ng hanggang Biyernes ang mga general upang magpaliwanag kung bakit naroon sila sa hotel na pinagpulungan ng mga supporter ni Rojas. Kinilala ang mga general na sina Directorate for Intelligence Police Director Generoso Serbo Jr., Cagayan Valley Regional Director Chief Superintendent Renier Edillo, Western Visayas Police Chief Superintendent Bernardo Diaz, Southern Tagalog Deputy Regional Director for Administration Ronald Santos. Let them answer the issues individually. We will wait for their answer, and once na natanggap natin yung mga sagot nila is again, we'll give it to you for the update. Gayunman, muling nanindigan ang tagapagsalita ng PNP na apolitical sila at walang kandidato na iniendorso. Binabantayan naman ng Philippine National Police o PNP ang galaw ng New People's Army at di umano'y private armies na posibleng maghasik ng kaguluhan sa darating na halalan. Ito ang balita ni Janice Inhente. Tinutukan ngayon ng PNP ang operasyon ng mga rebeldeng NPA at ang di umano'y private armies ng ilang politiko bilang paghahanda sa darating na halalan. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, kailangan bantayan ang galaw ng mga armadong grupo upang masiguro ang pagkakaroon ng mapayapa at maayos na eleksyon lalo na sa rehiyon ng Mindanao. Sa kanilang monitoring, nasa 85 ang bilang ng private armed groups at 90% sa mga ito ay nasa autonomous region in Muslim Mindanao at Region 12. Ang mga lugar na ito ay may mataas na kaso ng karahasan tuwing sasapit ang panahon ng eleksyon. There is a national task force on the disbandment of private armed groups in those areas. In other areas of the country, very, very minimal. Tinutukan rin ng PNP ang pag-aresto sa mga taong lumalabag sa umiiral na election gun ban, pati na ang gun for hire activities. Maging ang kilos ng supporters ng mga kandidato, lalo na sa local level na matindi ang labanan ng mga magkakatunggali ay binabantayan na rin. Ngunit ayon sa PNP, monitoring lang sa peace and order situation, lalo na sa polling precincts, ang maaari nilang gawin maliban na lamang kung atasan silang mag-take over ng COMELEC. We would defer to the instruction of the chairman of the Board of Election Inspector, who is empowered to rule over that particular polling center. Tiniyak naman ng PNP na nakalatag na ang kanilang security measures laban sa anumang banta upang masigurong magiging mapayapa ang pagdaraos ng halalan. Our units, together with the other agencies of government, have been tasked to develop contingency plan. Mula dito sa Davao City, Janice Inhente, UNTV News, Worldwide. Samantala, alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA North Avenue, ito ang balita ni Monoxon Live. Yes, Mon. Magandang gabi, Monica. Sa ngayon ay maluwag naman ang sitwasyon ng trapiko dito sa may EDSA North Avenue. Pero itong mga kababayan natin na manggagaling po ng Makati, abay medyo maghanda po kayo dahil napaka-traffic na papunta dito sa QC. Sa mga manggagaling po ng Pasay area at dyan sa may Makati, dyan pa lamang sa Magallanes Interchange ay napakabagal na po ng daloy ng mga sasakyan. Moderate to heavy po southbound lane ng Ayala, Buendia, Makati dyan sa area ng Orense, Guadalupe at hanggang po dyan sa may area ng Mandaluyong, particular itong Boni at dyan sa may Show. Itong area po ng Ortigas, particular dyan sa may flyover ay bahagyang
bibilis po ang galaw ng mga sasakyan. Subalit pagdating naman po ng White Plains southbound ay mabagal na pong muli hanggang dyan sa may area ng Cubao. Luluwag lamang southbound lane, paglagpas po dyan sa Mega Q-Mart, tuloy-tuloy po dito sa ating kinalagyan ngayon sa may North Ave hanggang dyan po sa may area ng Muñoz. Sa mga luluwas naman po ng dyan sa may area naman pa south, kung kayo po ay galing po ng Balintawak or dyan po sa may area ng Monumento, itong area na ito ay medyo mabagal na rin sa oras na yan. Subalit ito pong going po ng Muñoz, moderate traffic po tayo hanggang makalagpas kayo ng intersection. Itong area naman ng MRT North Avenue Station papunta dyan sa may Q-Ab, wala naman po magiging problema. Yun nga lang itong service road going po ng Quezon Ave ay nagkakaroon ng kaunting build-up sa oras na ito. Yung area po ng Cubao, mabagal na rin, moderate to heavy traffic po tayo hanggang dyan sa may Farmers at dyan sa may area ng Annapolis going po ng Ortigas. Luluwag lamang, makalagpas po dyan sa may Ortigas flyover at hanggang sa may area ng crossing, bahagya pong babagal pagdating po ng Orense. Moderate traffic po tayo hanggang sa may Buendia at heavy traffic sa Ayala going po ng Magallanes Interchange. Mabagal na rin po ang galaw ng mga sakyan dyan sa may area ng Evangelista sa may Makati, Malibay at hanggang sa may Taft area dyan sa Pasay. Paalala sa ating mga kababayan, ang number coding po hanggang mamayang alas 7 pa ng gabi. Sa lahat ng mga sakyan na may plate number, nagtatapos po sa 1 at sa 2, bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila hanggang mamayang 7 p.m. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat sa iyo, Monokson, live na nag-uulat mula sa EDSA North Avenue. at 24 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Yelo, ginamit ng pang-apula sa mahigit ng 1 linggong sunog sa Mount Apo. Rock ballad genre na ang iyong pangalan, unang weekly winner sa buwan ng Abril ng ASOP Year 5. Ito ang balita. Would like to thank the following. Nagbabalik ang ito ang balita. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, kamusta ang temperatura natin sa maghapon? Mainit ba? Magandang gabi, Atty. Reggie, sa ating mga kasambahay. Sa temperatura natin, umabot ng mahigit sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature sa Science Garden sa Quezon City. At malinsangan pa rin sa area ng Mindanao naglalaro sa 35 to 36 degrees Celsius ang maximum temperature dyan. Yan yung lugar na talagang mas naapektuhan ngayon nitong El Nino phenomenon, Atty. Reggie. Ako, napakainit nga. Sige, Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung easterlies o yung hangin na galing sa may silangan siya po nakaka-apekto sa eastern section pa rin ng Pilipinas. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin. Pero may chance na magkakaroon po ng isolated thunderstorms, lalo na po sa may area ng Cagayan, Isabela, Aurora, yung Quezon at region po ng Bicol. Bukas po, ang temperatura sa Metro Manila maaari pong umabot sa 34 degrees Celsius. Sa Science Garden po yan, partikular. Sa Tuigaraw naman po, 35. Sa may area po ng Baguio is 16 to 24. At sa may area po ng Puerto Princesa sa Palawan hanggang 34 degrees Celsius. Ang area po ng Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap din po ang papaurin at magkakaroon po ng magandang lagay ng panahon. Meron pong lugar na magkakaroon din po ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog, yung pong Samar at Leyte area. Ang temperatura naman po sa Iloilo City hanggang 34 degrees Celsius ang maaari pong maabot na maximum temperature. Metro Cebu and Tacloban City hanggang 33 degrees Celsius. Ang Mindanao po, bagyang
maulap hanggang sa maulap din po ng papuri ng maaari pong ma-experience sa lugar po na yan. At yung chance po ng pag-ulan dyan lamang po sa may area ng Caraga Region. Yung malaking bahagi ng Mindanao, makakaranas po ng malinsangang temperatura. Gaya po sa may area ng Metro Davao at Zamboanga City hanggang 35 degrees Celsius ang maximum temperature na maaari pong maitala dyan. Cagayan de Oro City hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:50 a.m. at naman pong sunset, 6:08 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Sa ibang balita, walang pananagutan ng mga airline company sa mga pasaherong nakansela ang flight dahil sa brownout sa NAIA noong nakaraang Sabado. Ito ang balita ni Monokson. Mahigit 100 flight ang nakansela at libo-libong pasahero ang naapektuhan ng 5 oras na brownout sa NAIA noong Sabado ng gabi. Si Aling Carol, 2 araw nang nasa Terminal 3 dahil mamayang gabi pa ang schedule ng kanyang narebook na flight. Humingi ng karton si Carol sa mga tindahan sa Terminal 3 upang may mahigaan sila ng kanyang pamilya. Wala man lamang daw nag-alok ng tubig o kahit pagkain at matutuluyan ang Cebu Pacific sa kanila. Obligasyon nila kami as their passengers. Ang problema, manhid. Ang mga crew ng Cebu Pacific, they do not know how to handle problems such as this. Wala nang binayaran si Aling Carol sa rebooking ng flight dahil libre na daw itong ibinigay ng Cebu Pacific. Ayon sa Civil Aeronautics Board, maituturing na force majeure o pangyayaring hindi kontrolado ng mga airline company ang 5 oras na brownout sa Terminal 3. Batay sa Passenger Bill of Rights, walang pananagutan ang mga airline company sa mga ganitong uri ng pangyayari. And according to the existing regulations, the airlines are not bound or not required to rebook or to reimburse passengers, no? Ayon sa CAB, nagmagandang loob na lamang ang mga airline company na i-refund ang mga pamasahe at i-rebook ng libre ang tiket ng mga pasahero, bagamat hindi nila ito pananagutan. Ang mga airlines naman natin are responsible enough to honor the tickets. So, ang Cebu Pacific, siguro mga 80 flights yung affected. So, ang aking na-receive na report, mga more than 100 flights na rin yung na-cancel. Ano? They are rebooking and they're honoring the tickets. Ngunit para sa ilang pasahero, kailangang umanong gawan ito ng aksyon ng Department of Transportation and Communication. Ang DOTC. Saan ang DOTC? Wala. Wala man lang pakialam sila. Wala. Supposedly, nandito sila eh. Kasi hindi lang naman 10 tao, 20 katao ang apektado dito. Sa ngayon, hindi nagbibigay ng pahayag ang Manila International Airport Authority o MIA kaugnay sa pangyayari. Bukas ng hapon ay isang press con ang ipinatawag ng MIA upang sagutin ang mga katanungan sa 5 oras na brownout noong Sabado. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. Naghain ng not guilty plea si Cedric Lee sa kasong graft at malversation of public funds sa Sandigan Bayan. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Nabasahan na nasakdal si Cedric Lee kanina sa kanyang kaso sa Sandigan Bayan. Not guilty ang inihaing plea ni Lee sa kasong graft at malversation of public funds. Kaugnay ito sa umanay maanumalyang advancement payments ng pamahalaan ng Mariveles Bataan kay Lee na nagkakahalaga ng 14 million pesos at 23 million pesos para sa pagpapagawa ng public market taong 2005. Ayon sa impormasyon ng kaso, mayroon umanong sabuatan sa pagitan ni Lee at nooy mayor ng Bataan na si Angel Peliglorio upang mapaboran ang kumpanya ni Lee at maibigay ang pondo para sa proyekto. Ngunit nadiskubre na hindi na ipatayo ang nasabing palengke. Kanina sinubukan ng kampo ni Lee na ipadismiss ang kaso dahil nalabag umano ang karapatan niya sa speedy disposition of the case o mabilis na pagtatapos ng kaso. Ngunit binawi rin nila ang inihaing motion at ipinagpatuloy na lang ang arraignment. Na-realize ko na nagre-review ako ng case, medyo may katagalan pala bago i-resolve ng ombudsman. It's a ground kasi na dapat within certain period of time lang ma-resolve, hindi ni-resolve.
pinoint out ni Presiding Justice na dapat daw sinabay ko na doon sa una. So as not to prolong the case, dahil gusto din naman naming matapos yung case na to and to prove his innocence, we just decided na i-withdraw na lang yung motion and have him arraigned. Makailang beses nang sinubukan ng kampo ni Cedric Lee na i-dismiss ang kaso sa Sandigan Bayan dahil sa alegasyong walang matibay na ebidensya ang prosekusyon laban sa kanya. Hindi naman kinatigan ng Korte ang kanya mga inihaing mosyon at ipinag-utos pa rin na ituloy sa paglilitis ang kaso. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad sa paligid ng Brussels Airport kasunod ng pagbubukas nito matapos ang madugong terror attack noong March 22. Samantala, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang sanhi ng pagkadiskaril ng isang tren sa Philadelphia na ikinasawi naman ng 2 at ikinasugat ng mahigit 30. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni March Navarro. Sa Amerika, 2 ang nasawi at mahigit 30 ang nasugatan nang madiskaril ang isang Amtrak train sa Philadelphia kahapon. Ayon sa mga otoridad, ang 2 nasawi ay empleyado ng Amtrak. Papunta sana sa Georgia ang tren, lulan ang mahigit 300 pasahero at crew nang bumangga ito sa isang backhoe. Dahil sa insidente, pansamantalang sinuspindi ng kumpanya ang Northeast Corridor service nito sa pagitan ng Philadelphia at New York. Sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng insidente. Sa China, 2 ang nasawi at mahigit 20 ang nasugatan sa banggaan ng mga sasakyan sa Changzhou City, East China. Nangyari ang aksidente sa isang abalang highway sa pagitan ng Nanjing at Shanghai. Nasa 20 kotse, 3 bus at 2 truck ang sangkot sa banggaan. Sa inisyal na investigasyon, ang malakas na pagbuhos ng ulan at makapal na hamog ang nakikitang dahilan ng banggaan. At sa Belgium, binuksan na ang paliparan sa Brussels matapos ang madugong terror attack noong March 22. Ngayong araw, 3 flights ang nakaschedule na patungong European destinations. Ngunit hindi muna pinapayagang makapasok sa loob ang mga pampublikong sasakyan. Tanging mga pribadong sasakyan at mga taxi lamang ang pinapapasok pero kailangang sumailalim muna sa mahigpit na pagrekisa. Mahigit 30 ang nasawi sa pag-atake sa departure hall ng airport at sa metro station na agad inako ng Islamic State. March Navarro, UNTV News, Worldwide. Gumamit na ng yelo sa pag-apula ng apoy sa mahigit 1 linggo ng sunog sa Mount Apo. Ito ang balita ni Joey Domingo. Sa aerial survey ng mga otoridad, nakumpirmang hindi pa ganap na naaapula ang sunog sa Bundok Apo na nagsimula mahigit 1 linggo na ang nakakaraan. Sa estimate ng mga otoridad, mula 324 hectares, nasa 120 hanggang 130 hectares pa ang area na kailangang apulahin ang apoy. We have observed that there are a lot of timbers na nakatambak kasi doon, yung mga old timbers. That is why yun naman yung inuubos ngayon ng fire. Gumamit ang firefighting team ng crushed ice sa pag-apula ng apoy upang maisakto ang pag-target sa area na mayroon pang sunog. Salamat nga tayo kasi may nag-pledge na magbigay sila ng free support ng ice. So we will be able to use that pledges. Ayon sa Regional Director ng DENR, ang inaapula ngayon ay ang bagong nadiskubring firehead na mas malapit sa peak ng Mount Apo at nasa bahagi ng Davao City. As of yesterday po, may nahanap nga po na bagong firehead. So it's a new area of fire. The 3 initial areas were, I can't say contained, but controlled. Nadagdagan pa ng 2 asset para sa pag-apula ng apoy, ang Philippine Army, partikular ang East Mindanao Command at ang Philippine Air Force. Samantala, napagdesisyon na naman ng mga ahensya ng pamahalaan na mula sa temporary ay gawing indefinite ang mandatory closure ng Mount Apo sa mga climbers at mountaineers. Ito'y sa kabila ng pagtutol ng mga nagnanais pang umakyat sa bundok sa kabila ng pagkasunog nito. We had the meeting and nagkaroon naman ng quorum and finally we decided to close Mount Apo indefinitely. Higit sa turismo, sa oras na maapula ang apoy, rehabilitasyon ng Mount Apo ang pangunahing alalahanin ng mga ahensyang nangangalaga sa bundok. Mula dito sa Davao City kasama ang Davao News Team, Joey Domingo, UNTV News, Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Via.
Atty. Reg, patuloy ang pagdomina ni top seed Novak Djokovic sa men's tennis. Tinalo ni Djokovic si Kei Nishikori ng Japan 6-3, 6-3 upang masungkit ang titulo ng Miami Open sa Florida. Dinaig ni Djokovic ang Japanese tennis star sa lahat ng departamento ng larong tennis sa Key Biscayne Court. Kinailangan lamang ng 28 years old na si Djokovic ang 85 minuto upang mapantayan ang record ni American Andy Agassi bilang 6-time winner ng Miami Open. Ang Miami Open ang ika-63 career title ni Djokovic. Tumanggap si Djokovic ng premyong mahigit na $1 million upang tanghaling all-time leading money winner sa larong tennis na nasa halos $100 milyong na. Isang rock ballad genre na may pamagat na Ang Iyong Pangalan ang tinanghal na unang Song of the Week sa buwan ng Abril sa Asong Preso ASOP Music Festival Year 5 kagabi. Ito ang balita ni Aches Carion. Siguradong ikatutuwa ng mga kasangbahay na mahilig sa alternative music ang genre ng tinanghal na unang Song of the Week sa buwan ng Abril sa Asong Preso ASOP Music Festival ngayong linggo. Ang awiting Ang Iyong Pangalan ng baguhang kompositor na tubong Tacloban na si Romarico Mendiola Jr. ay na-classify ng mga huradong sina Soul Diva Jaya, OPM Prince of Ballad Dingdong Avansado at Dr. Musico Mon del Rosario bilang rock ballad o mas kilala bilang slow rock. Kasi para dun sa nababagay, tapos at saka ganun talaga yung yung genre ko, mga ganun na music. Kaya tapos nabagay pa kay Enzo kasi ang galing alternative din sa para nakita ko sa kanya bagay din yung pagkanta niya. Bumagay din sa estilo ng vocalist ng bandang EV na si Enzo Villegas ang genre ng naturang awit. Ang EV parang alternative din, pero yung rock kasi nandun eh. So parang hindi ako masyado nahirapan. So parang rin to, parang kanta. Oo, parang in-incorporate ko na rin, in-empathize ko na rin kung ano yung ng composer. Dinaig nito sa score ng mga hurado ang mga awiting Handang Humayo ni Christopher John Balangatan na inawit ni Chelo Nunez at My Lord ng OFW na si Liza Lynn Paho na inawit naman ni Jean Judith Javier. Ajes Carion, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.